Good morning po, good morning po. Isa pong masayang umaga para sa ating lahat at salamat po sa Diyos sa pagkakataong tayo'y makapag-live muli sa matagal nang hindi tayo nakapag-live at ngayon ay nandito pa rin tayo. At surprise, surprise, mahaba na yung ating bigote. Yan po. Marami ng puti pero sa taas marami pa rin. Pero mas marami pa yung puti nandito sa ating yan, ganyan po. Yung haircut po tayo ngayon dahil meron po tayong mga dapat nang lakarin kasi dahil sa mga pangyayaring hindi inaasahan, yung mga bagyo, baha, ayun, napipigilan po tayo. Isa po dyan yung mga financial na constraint. Yan. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon at sana po kayo ay malusog, masaya at masigla. May internet pa ba? Bukas. Yan. I'm back. Sana po kayo ay malusog, masaya at masigla kasama ang inyong pamilya. At kung kayo ay nag-iisa, sana kayo ay masaya sa Panginoon. Isa pong masayang araw na sana po tayo ay hindi na naman ulanin dahil pag umuulan po, mahirap po yung galawan natin. Dahil iniingatan po natin yung ating mga documents kasi may nilalakad po akong document at yung mga attachment ko po na aking sinabit ay hindi na po nakita. Ewan ko po ba kung anong dahilan bakit po yung aking attachment doon sa sinabit ko ay nagkandawala. Ewan ko ba? Kailangan natin siguro ng legal advice at ng legal assistance. However, hindi ko po kayang magbayad sa abogado. Dahil po doon sa nangyari sa akin, sa dami-dami naming binigyan ng pagkakataon, bukod tanging kaming 5 ay hindi po napagbigyan. Pero sir, salamat po sa inyong tiwala na at pag-asa na ipinagkaloob niyo po sa amin na kami ay makapag-ayos ng aming mga papel. However po, doon po sa ibaba ay sinarado po yung pagkakataon na iyon na kami ay makapag-ayos bukod tanging kaming 5. Pero yung 4 ko pong kasama ay hindi ko po naintindihan o wala po akong ideya kung ano po ang status nila, kung bakit po sila nasama doon. Samantala po sa akin ay humingi po ako ng audience pero hindi po ako pinagbigyan. At yun na nga po, hindi na po tayo binigyan ng pagkakataon makapagsalita pa. At tayo po ay talagang hinatulan na lang. Sana sa magawa kong panibagong letter kasi nakukumpel po ako na gumawa ng letter dahil po yung aking attachment doon ay nawala po at pinipigilan ko po ang aking sarili na maglagay ng mga dahilan na para bang may palabas ko doon o mailabas doon yung katotohanan na talagang yung totoong nangyari na dahil ayaw ko po na mangyari sa kasama ko yung pwedeng mangyari kung ano man iyon. Siguro sa pagkakataon na sa paggawa ko ng pangalawang letter, ilalabas ko na lang po doon isusulat ko na lang po doon yung buong katotohanan dahil po sa unang letter ko ay hindi ko po inilabas lahat ng katotohanan. At siya nga pala, ito po yung t-shirt na aking binili. Winners never quit and quitters never win. Ito po. Yan. Yan. Winners. Yan. Winners and quitters. Yan po. Bagaman wala tayong kakayahan magbayad ng private lawyer to seek legal advice, ako na lang po ang gumawa ng paraan para po bigyan lunas ang aking predicament o yung aking mga suliranin.
Makwento ko nga pala sa inyo way back 2022. Sir, President Marcos, sir. Bagaman po, sir, hindi ako lawyer. Isa po ako sa inyong naging defender nung nagkaroon po kayo ng problema doon po sa Comelec dahil po sa mga na-file na mga protest laban po sa inyo. Yan po ay nagawa kong comment doon po sa YouTube channel ni Attorney Libayan po. Kay Attorney Libayan po, meron din po siyang account dyan sa Facebook. Kaya ko po siya pinalo at doon po sa kanyang YouTube channel, tinakil niya po yung doong issue sa inyo po kung bakit hindi po kayo makatakbo bilang candidate for president. Noong 2022 po doon sa comment, bago po yung eleksyon na iyon, ay nagkaroon po siya ng tawag nito. In-scoop niya po yung tungkol po sa status ninyo. Isa po doon sa nag-comment, ako po sir yung nag-comment. However, sabi ko nga doon sa comment ko, hindi naman po ako abogado. At ang aking ginawang comment doon ay for academic purposes only. Sabi nga ni Attorney Libayan. The YouTube channel are for academic purposes only. Isa po doon sa mga, ang nilagay ko po doon sa comment ko, sir, is because may pagkakataon po na ma-rectify nyo pa po yung, kung meron man pong isang kaso o hatol sa inyo regarding doon sa kaso, regarding po doon sa tax evasion case, sabi ko, pwede naman po yan i-rectify. At isa po doon sa kinoment kong una, kung nagdesisyon man po ang korte o hukuman tungkol doon po sa tax evasion case ninyo, ay hindi naman po nakalagay doon verbatim or letra por letra na hindi po kayo pwedeng tumakbong or hindi naman po nakalagay doon na hindi po kayo pwedeng tumakbo sa anumang opisina, anumang paraan ng eleksyon na para pigilan po kayo dahil po sa kaso na iyon. At kung nadesisyonan man po, nahatulan man po kayo na kayo po ay sabi nga doon sa alleged na case, lahat po iyon ay ma-rectify. Una, walang nakalagay doon sa hatol na kung kayo'y nahatulan man na hindi kayo pwedeng tumakbo bilang sa anumang opisina ng pamahalaan. Pangalawa, meron po diyan tinatawag na rectify. Ano po 'yon? Pwede naman po 'yang bayaran kung tax, kung regarding lang po sa tax, sa claims or sa payment o sa tawag nito. Kung may penalty man, edi bayaran yung penalty. At pangatlo po, ang nilagay ko doon sa isa kong comment ay sa comment ko doon kasi napahaba po 'yun dahil nagkaroon po ako ng kadiskusyon doon, may nakadiskusyon po ako. Pero aminado naman po ako at sinabi ko na hindi po ako lawyer. Ang isa po sa nilagay ko doon napasok po ang inyong samahan o inyong grupo, kaya po nagkaroon kayo ng failure to settle yung regarding sa kung anumang dapat i-settle, kaya nagkaroon kayo ng case. However, ika nga, nalusutan din po ninyo iyon at naayos na rin po. Ang ginawa ko pong comment doon ay 2 weeks or 1 month ahead po sa naging desisyon ng Comelec and Bank. At nakakatuwa po dahil yung inilagay kong comment ay siya din pong naging desisyon ng Comelec and Bank. Talagang nakakataba ng puso dahil ika nga hindi naman ako abogado, pero yung naging comment ko po doon sa YouTube channel ni Attorney Libayan, siya naman po naging desisyon ng N-Bank ng Comelec, kaya po kayo ay nakatakbo. Bakit ko nga ba kayo, sir, na i-feature dito? Sa akin lang po, sir, may panawagan lang, sir. Isa lang po akong hamak. Nagpatubo na nga ako ng bigote, dami ko ng puti, oh. Matanda na po kasi ako, sir. Talaga namang isa po iyon sa ikinatutuwa ko sa buhay dahil po ako ay nakapagbigay ng comment na hindi ko naman po kinopya, at siya naman po naging desisyon ng Comelec and Bank
at least po naunahan ko po yung desisyon ng Comelec and Bank. Yan po, talagang nakakataba ng puso. However sir, sa ngayon sir, meron po akong personal na predicament at talaga naman pong masakit po sa akin ang ginawa sa akin dahil sa lahat naman po ng mga nakasama sa sulat napagbigyan, pero bukod tanging kami po at isa po ako doon sa 5 na hindi po napagbigyan. Ako po ay isang taong mahirap lang at ayaw ko po na yung aking kasama ay mapahamak. Hindi po ako na-involve sa droga, hindi naman po ako na-involve sa lasingan o anumang gulo, at hindi po ako na-involve sa, sabihin natin, kung anumang kagaguhan at kawalang hiyaan. Akin po ay gusto ko pong makatulong sa aking kasama. Ngunit po dahil sa kung anumang dahilan o kung anumang politika ay talaga pong mabigat po ang ginawa sa aking personal. Dinaanan na po ako ng ilang bagyo, talaga pong financially as in wala po talaga. Kasi ako po ay taong pagka nagbibigay talaga. Hindi po ako nagpipigil. Kaya wala po akong savings. Kasi wala po talaga akong savings. Siguro sir, sa isang mga in this coming days, baka pupunta ako dyan sa Presidential Complaint Center. Baka hingi po ako ng inyong tulong para malunasan po ang aking problema. Bagaman, i-exhaust ko muna po kung ano man yung remedy doon sa trabaho, kung ano man ang pwedeng magawa ko doon. Kasi malungkot po talaga sir, dahil gumawa po ako ng letter, tapos yung mga attachment ko sir, nawala po eh. Tinawagan ko na po yung opisina na mag-handle ng, kumbaga sila yung magiging arbiter sa status ko, nawala po doon yung mga attachment. Talagang malungkot po kasi pinaghirapan ko po yung mga attachment dahil po yun sa ownership po. Ownership po yun ng motorcycle. Kasi meron po akong motorcycle na binili ko po way back 2010 at hindi ko po inaasahan na magkakaroon ng batas regarding doon sa ownership. Naging issue po iyan, kaya ayaw ko naman po na yung aking motorcycle ay ma-impound. Ginawan ko po ng paraan. Yung owner po ng motorcycle taga Laguna po, napakalumayo. At yung binilhan ko po ng motorcycle doon po sa Fairview, Quezon City. At yung opisina na may-ari ng motorcycle, dahil hulugan po yon sa first owner, sa Makati po, Sumisyo, Makati. Tapos po yung LTO dito po sa Rizal, sa Morong, Rizal, yun po. Kaya talagang napakahumirap po dahil po yung HPG, yung HPG po, dito po sa Hilltop, sa Taytay, Rizal, napakalumayo po. Yung travel time po at yung distances from the parties involved are talaga pong napakalumayo at masabi ko pong napakahumirap i-process, lalo na wala po tayong contact sa first owner. Tapos doon pa sa LTO, nung dinala ko sa LTO, talaga po ang dami pong requirements. Talaga pong gumugol po ako ng oras talagang. Dahil nung minsan galing ako sa opisina, umuwi po ako nung month of May, nagkaroon po dyan ng checkpoint sa may Malacanang at talaga naman pong tinaas ko na lang po yung visor ko at binaba ko yung, at siyempre sumenyas na lang ako sa mga kapulisan natin at hindi naman po ako pinarad, pinadiretso na lang po. Isa po yun sa mga aking isipin dahil nagkakaroon po sila ng random check-up. Mahirap naman po minsan dahil pag nag-random check-up sila o checkpoint, meron pong kasamang media, talaga naman pong dahil sa transfer of ownership, sa ownership issue ng motorcycle, ma-involve po tayo doon at ma-media pa. Mahirap po isettle yung media. Alam naman po namin
Kasi po meron din po akong background sa media. Way back 2008, nag-attend po ako doon sa former World Trade Center sa Tower 1 sa Makati regarding sa media. At may background din po ako kahit papano na kaya dahil po sa laking tulong ng free seminar na iyon way back 2008. At sir, sana sir, hindi po ako kaaway kung nakapagbigay man po ako ng comment, yun po yung mga quote ni ng isang general, sino ba ito? Napoleon Bonaparte. He was a French general, a king, a tactician, military tactician, a genius, ganun. Yan po yung mga comment niya. If you build an army of 100 lions and their leader is a dog, lions will die like a dog. But if you build an army of 100 dogs and their leader is a lion, even dogs will fight like a lion. Napoleon Bonaparte. At ang Pilipinas nga pala ay talaga naman pong hugis leon. Siya naman pong seal ng Office of the Philippine President. Kasi po, sinabi ko nga nung una kong Facebook Live, yung lion po, yung snout is yung Palawan, yung forehead is yung Luzon, at yung eye, the very eye po, is the Panay Island. Tsaka po doon sa baba, yung kasama ng snout o ng jaw, upper jaw ng lion, yung sa Mindanao. At kitang-kita naman po sa mapa. Okay po. Sir, probably one of these coming days, baka lalapit ako di sir, makahingi ng tulong. Kung ma-preempan ito sir ng mga hindi nagkagusto sa akin, wala na po akong magawa kung hindi po pakinggan ng ating panalangin. I-invoke ko na lang po yung aking karapatan doon sa Constitution po, the Article 3, Article 3, which is the Bill of Rights, that no man shall be deprived of the rights in liberty and freedom, and so on and so forth. At nakasaad din po iyan sa preamble, bagaman hindi man naging batas yung preamble, pero siya pong naging masabi nating guide sa ating konstitusyon. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessing of independence and democracy under the rule of law and regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. Do ordain and promulgate this Constitution. Yan po. At marami pa pong batas regarding din po sa 11 General Orders number 3 and 4. At number 6 at other pa po ng mga provision na kailangan ko rin po sigurong pag-aralan regarding po sa moral and welfare. Yung ginawa po sa akin, hindi ko po maintindihan bakit na may utos naman po sa pinakaitaas. Sir, hindi ko na lang mabanggit yung pangalan nyo rito. Parang hindi ko naman po kayo kinahiya, sir. Ayaw ko lang na alam nyo na kasi baka ma-scoop ba ng media at naging issue pa ito. Ayaw ko naman pong madrag or mahatak pa yung ganitong bagay sa media. Baka ma-politika po. Napakahirap po talaga ng politika sa Pilipinas. Kasi nga, alam naman natin yung kaaway nating dragon, yung mahirap na. Kung ano-ano na po yung ginagawa nila sa Pilipinas. Masakit din po sa loob ko talaga sir yung ginawa sa akin, bagaman nag-utos na kayo, may direktiba na, pero pagdating po doon sa baba sir, inarangan po sir. Sabihin ko lang po yung totoo, humiling po ako ng audience, nag-request po ako sir ng audience na sana pakinggan ako, pero ang sabi sa akin ay napirmahan na po at for outgoing na. Yun po yung masakit.
isa pong papel na napirmahan na at for outgoing na, yun po yung naging hatol. Hindi po man lang na isalang-alang yung ating paglilingkod, yung aking paglilingkod at na-contribute po 2 dekada. Way back 2001 doon sa Iloilo City, nasunog po yung isang mall diyan sa Delgado. December 30 on or about 10:00 Hotel to 10:30 Hotel. Ibig sabihin 10 a.m. to 10:30 a.m. in the morning, December 30 of 2001. Isa po ako sa nag-respond doon sa sunog, kaya yun, nakaligtas po doon, nakapagligtas po tayo ng 2 sasakyan dahil nakita ng maraming nakakita ng nasunog doon yung panindang mga paputok sa tapat mismo ng isang mall. Nagsilapitan na po sila. At salamat naman po sa Diyos dahil po yung kotseng nasunog, yung Nissan Sentra na kulay pula, I think Nissan Sentra Series 2 iyon. Nasunog po. Pero nung yung apoy ay umabot na po sa may tank niya, sa tangke ng gasolina, ay hindi po sumabog. Dahil po ako ay nakatayo doon mismo sa tapat ng tangke ng kotse na nagliliyab po. At ini-sprayan ko po ng dry chemical or ng extinguisher, fire extinguisher na chemical. At salamat po sa Diyos dahil hindi po iyon sumabog. At ito po, buhay pa rin ako. Nung dumating po yung fire truck doon para extinguish yung nasusunog din na kotse, talaga naman po hindi na po sumabog. Salamat po sa Diyos dahil sa ganung pangyayari hindi po ako napano. Bagaman yun lang, nangamoy-ngamoy ako ng usok, yung mga balahibo ko nagkanda sunog-sunog dahil sa mga paputok, ang lalaki. At marami pa po, ayaw ko na lang banggitin yung ibang mga na-contribute natin. At yun po, sir, bagaman hindi ako abogado, kasi gusto ko sanang maging abogado din, kaso lang way back 2004 to 2006, doon po sa trabaho, nag-apply po ako para tawag nito. Hindi po natuloy dahil po may kasama po ako doon na hinarangan po yung aking plano. At ako, pasalamat din ako sa Diyos dahil hindi man natuloy iyon. Dahil kung sana natuloy iyon ay gagamitin ko yung sahod para po pangtusto sa law school. Yun po. Kasi gusto ko po talaga sanang maging abogado, bagaman may humarang at pinigilan ako dahil pagkakalam ko dahil itatapon yung mga documents dahil naranasan ko na po yun. Unang beses ko pong naranasan sa trabaho na tinapon yung documents ko way back 2004, 2005. Nung tinatawag yan nung mag-renew, meron pong kasama doon na tinapon yung aking documents doon po sa dental namin. Talagang naubos po. Dahil po doon sa isang babae na, siyempre, lalaki ako, nagkaroon din ng gusto, nanligaw, siguro nagalit sa akin dahil nanligaw po ako. Ganun po kalakas yung aking loob. Dahil bagaman hindi ako gwapo, maganda yung babae, at dentista pa, nanligaw po ako. Dahil pinag-initan po, yun, tinapon ng aking documents. Naubos yung aking documents sa dental. Kaya, unang experience ko po iyon, na tinapon ng document. Pangalawa, nung nag-apply ako, para sana pang tustos ko sa law school, hindi naman po alam ng humarang na iyon na meron po akong plano na bakit po gusto kong mag-apply ng panibagong field of expertise o ika nga level sa trabaho, ibang hierarchy, para po sana doon sa gagamitin ko yung sahod para sa law school. Dahil po sa turn of events at marami pong mga pangyayari, hindi na po iyon natuloy at inabutan na po ako dahil may edad na po ako noon. At hindi ko na po na ituloy. Way back 2009, 2010, isa po ako sa nagbigay din, sir, ng diyan sa trabaho, ng nag-contribute ng idea
may saksi po dyan, si Ma'am. Sabihin ko na lang yung first name ni Ma'am, si Ma'am Michi. Ma'am, isa po ako sa pinakinggan ninyo na gagawin ang inyong assignment. At yun na nga po, dahil meron po akong mga documents or mga libro, kaya po nag-volunteer po ako na tutulungan kayo sa paggawa ng inyong assignment. Yun po. Nagawa nga po yung libro na iyon. Yung tinatawag na Code of Conduct. Hindi ko na lang po ituloy kung ano pa po iyon kasi mahirap na, baka may medyang makasagap nito at magawa pang issue o scoop. Ayaw ko pong humaba o lumabas sa media. Ma'am, salamat po sa inyong tiwala dahil binigyan niyo pa po ako ng pera pambili ng CD noon at pamasay, at kinabukasan din binalik ko po sa inyo yung e-copy na siya naman pong hard copy na binigay ko sa inyo noon dahil po nagkaroon po kayo ng paghahanap ng lahat ng mga libro, mga listing ng mga libro, author, lahat po, pati kung ano man po yung tinatawag na revision, kung ano man po yon. At kinabukasan bigay ko po sa inyo yung e-copy at yun na nga po. At salamat po dahil sa inyong tiwala nakapag-contribute din po ako. Bagaman hindi man po iyon ang aking motive, kung anumang mga promotion o anuman, akin po gusto pong makatulong lamang. Yun nga lang, dahil sa turn of events, marami pong hindi yata nakaalam noon. Dahil hindi ko naman po ibinalita yung mga ganong bagay, sinarili ko na lang po. Kaya talaga naman po nangyari sa akin, talagang mapait po at masakit dahil kung yung iba po ay binigyan ng relief, yun nga po, binigyan sila ng relief, ako po hindi po napagbigyan. Bagaman may utos na po sa taas. Sir, salamat sir, ng maraming salamat. Bagaman sinunod ko naman po ang inyong gusto, yung inyong utos. Sa kadahilanan na nagkaroon po ako ng delay dahil po doon sa ownership, doon po sa LTO, dahil po may mga tinatawag po na random checkpoint. At yan po, dahil po yung owner napakalumayo po. Yung first owner is Laguna, yung napagbilhan ko po, yung taga Fairview, at saka yung kumpanya po, yung Sumisyo na sa Makati, at yung ano po sa Hilltop, yung HPG, yun po yun, hindi po madali, lalo na yung mga nakapila ng mga panahon na yun po ay tig 50 katao. Talagang ini-schedule po, umaabot po ng 1 week or days, talaga naman pong hahaba. Dahil naabutan po ako noon, naalala ko na that was Friday. And then nagkaroon pa po ng mga holidays po. Talagang tumagal po talaga. Dahil po pina-find out ko pa lalo na yung owner, yung gumawa na lang po ako ng paraan para matapos po yun. At salamat po sa Diyos at yung motorcycle ay nailipat na po sa aking pangalan. At dito na lang po muna magtatapos ang aking Facebook Live. At sa pangako ko po sa inyo, yung 3 sungay at yung palaka, antabayanan nyo lang po. Hindi naman po ako natatakot at hindi naman po akong nagdadalawang isip na hindi po iyon ituloy. Talaga pong mangyayari iyan at kung lolobin, ibabahagi ko po sa inyo. At salamat po ng maraming salamat sa Panginoon at salamat po sa Diyos at sa kanyang biyaya na bagaman hindi naman po natin hinihiling may mga sagot naman po ang ating mga panalangin. Sana nga lang po magawa nito ng paraan. Yung sa akin naman gusto ko lang po ng maayos sir. At a good name po. Yun na lang po yung aking objective, good name. Hindi na po ako naghahangad kung ano pa pong karangalan sa buhay. A good name na lang po. At again, salamat po sa Diyos. Salamat po sa Panginoon at sa Espiritu Santo sa pagkakataon na tayo makapag-live muli. Amen.